7 taon akong naging anino sa sarili kong jura. Pinagpalit sa mas bata, itinapon na parang basahang marumi, at hinarap ang lupit ng asawa't biyenan habang may lagnat ang aking anak. Akala ni Julian, isa lang akong walang saysay na babae. Ngunit ngayong gabi, ang abong itinapaktapakan nila ay magiging apoy na lalamon sa kanilang kayabangan. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng Ferrer Group? Panahon na para bawiin ko ang lahat. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga naghari-harian? Huwag kang mag-alala, ni Risa. Pipirmahan niya rin ang mga papel na yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay na ito. Alam mo namang parang asong ligaw lang si Althea noong pinulot ko siya. At hanggang ngayon, ganoon pa rin ang tingin ko sa kanya. Nakatayo ako sa labas ng aming silid, bit-bit ang mamahaling tuksido ni Julian, nakapapalansya ko pa lamang. Sa loob ng halos 1 oras, tiniis ko ang init ng singaw at ang sakit ng aking likod para masiguradong walang kahit isang lukot ang suot niya sa gabing ito. Hawak ko rin ang isang maliit na karayom. Sinusubukan kong itahi ang isang butones na bahagyang lumuwag. Ang aking mga daliri ay may mga sariwang tusok pa at ang aking mga palad ay magaspang na dahil sa paglalaban ng kanyang mga dekolor na polo sa pamamagitan ng kamay dahil ayon sa kanya, nasisira ang mga ito sa washing machine. 7 taon ko itong ginawa. 7 taon akong naging anino sa loob ng pamamahay na ito. Tinitiis ang bawat utos at bawat panglalait ni Doña Elvira para lang maging isang mabuting asawa. Inisip ko na ang bawat kalyo sa aking kamay ay mga medalya ng aking pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, ang mga salitang narinig ko ay tila mga lason na pumasok sa aking pandinig at dumiretso sa aking puso. Ang karayom na hawak ko ay dahan-dahang nadulas sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng tunog nang bumagsak ito sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na gumuho ng may matinding ingay. Ang tuksedo na pinaghirapan ko ay unti-unting nalukot sa aking pagkakahawak. Pero Julian, paano kung magmakaawa siya? Tanong ni Nerissa. Ang boses niya ay malambing, ngunit puno ng panunuya. Baka gamitin niya ang anak ninyo para manatili rito. Alam mo naman ang mga babaeng ganyan, gagawin ang lahat para sa pera. Narinig ko ang mahinang tawa ni Julian. Ang tawang dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa. Pero ngayon ay tila tunog ng isang talim na humihiwa sa aking kaluluwa. Hindi mangyayari iyon, sagot ni Julian na may kasiguraduhan. Pagod na ako sa kakaharap sa kanya ni Risa. Tignan mo ang mga kamay niya. Magaspang pa sa papel de liha. Ni hindi ko na siya gustong hawakan. Ibang-iba siya sayo na napakalambot at napakabango. Si Althea ay para lamang sa kusina at sa pag-aalaga ng bata. Siya ang pambahay at ikaw ang panggala. Bukas na bukas, tapos na ang lahat. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng pinto. Ang taksido na hawak ko ay unti-unting dumulas mula sa aking mga bisig at bumagsak sa sahig. Isang mamahaling tela na pinagpuyatan ko, ngayon ay nakasalampak na sa paanan ko, gaya ng aking dignidad na 7 taon kong ibinigay sa kanya. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Nakita ko ang mga peklat mula sa tilamsik ng mantika noong nagluluto ako ng paborito niyang adobo. Nakita ko ang mga kalyo mula sa paglalaba ng kanyang mga damit dahil ayaw niyang gumamit ng iba. Ang bawat sugat at bawat gasgas ay katibayan ng aking katapatan. Ngunit sa paningin niya, ang mga ito ay dumi lamang na dapat ikahiya. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto. Walang ingay, walang pag-aalinlangan. Nang bumukas ito, tumambad sa akin ang 2 taong naging mundo ko. Ang asawa ko at ang babaeng itinuring kong kaibigan. Nakaupo si Nerissa sa kandungan ni Julian. Ang mga kamay nito ay nakapulupot sa leeg ng aking asawa habang suot ang isang mamahaling kwintas na alam kong binili ni Julian gamit ang perang ipon namin para sa pag-aaral ni Leah. Natigilan sila.
Ang gulat sa mga mata ni Julian ay agad na palitan ng inis at pagkayamot. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng awa. Althea, kanina ka pa ba riyan? Malamig na tanong ni Julian. Inayos niya ang kanyang upo at itinulak ng bahagya si Nerissa pero hindi siya tumayo. Mabuti na rin at narinig mo. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa ng matagal. Tapos na tayo. Hindi ako nakapagsalita. Ang lalamunan ko ay tila binabara ng isang malaking bato. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong kung bakit. Pero ang tanging lumabas sa aking mga mata ay ang mga luha ng matinding pagkadismaya. Huwag kang umiyak ng ganyan, Althea. Mukha kang kawawa. Singit ni Nerissa habang sinusuri ang kanyang bagong manicure. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Hindi ka na nababagay sa mundong ginagalawan ni Julian. Masyado kang ordinaryo. Tinalikuran nila ako na parang isang basurang itinabi sa gilid ng daan. Nagpatuloy sila sa kanilang tawanan habang ako ay nakatayo sa gitna ng silid. Pinaliligiran ng mga alaala ng isang pagsasamang akala ko ay panghabang buhay. Lalabas na sana ako nang biglang tumunog ang aking lumang cellphone sa bulsa ng aking apron. Isang mensahe mula sa yaya ni Leah. Ma'am Althea, si Leah po. Nawalan ng malay. Ang taas po ng lagnat niya. Ayaw po kaming pahiramin ng sasakyan ni Doña Elvira. Nanlabo ang paningin ko. Lumingon ako kay Julian, ang huling pag-asa ng isang inang desperada. Julian, si Leah, may sakit ang anak natin. Nawalan siya ng malay. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Parang awa mo na. Hiramin ko lang ang sasakyan. Tumayo si Julian, pero hindi para tulungan ako. Kinuha niya ang kanyang relo at isinuot ito ng may katangkaran. May mahalagang meeting ako sa Makati, kasama si Nerissa, Althea. Huwag mo akong gambalain sa mga dramang ganyan. Painumin mo lang ng paracetamol. Gagaling din yan. Lagi ka namang nagpapalaki ng maliliit na bagay. Naglakad sila palabas ng silid, nilagpasan ako at muntik pang maapakan ang taksido na nasa sahig. Ang bango ng pabango ni Nerissa ay humalo sa amoy ng ulan na nagsisimula nang pumatak sa labas ng bintana. Naiwan akong mag-isa. Sa katahimikan ng silid, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na tibok ng puso at ang tunog ng ulan na tila nakikiramay sa aking pagdurusa. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa pinto kung saan sila lumabas. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba talaga ang halaga ko? Isang basahang marumi na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang sa isang sulok? Hindi. Hindi ito ang katapusan. Habang hinahawakan ko ang aking cellphone at naghahandang tumakbo papunta sa aking anak, isang kakaibang lamig ang bumalot sa aking puso. Ang Althea na kilala nila, ang Althea na tahimik, ang Althea na sunod-sunuran, ay kasabay na namatay ng mga luha ko sa sahig na ito. Huwag mong dungisan ang loob ng sasakyan, Althea. Mas mahalaga ang leather ng upuang iyan kaysa sa lagnat ng anak mo. At isa pa, kailangan niya ni Julian bukas para sa isang mahalagang kliyente. Hindi ko hahayaang mabaho ang amoy ng loob niyan dahil lang sa pawis at sakit ninyo. Nakatayo si Doña Elvira sa paanan ng marangyang hagdanan. Ang kanyang mukha ay tila pader na bato. Walang emosyon, walang awa. Hawak niya ng mahigpit ang susi ng Range Rover, ang sasakyang ako mismo ang naglilinis tuwing umaga. Ngunit ngayon ay ipinagkakait sa akin sa sandaling buhay ng aking anak ang nakataya. Sa aking mga bisig, nararamdaman ko ang nakapapapasong init ni Leah. Ang kanyang maliliit na hininga ay gumuho at gumaralgal, tila isang ibong sugatan na naghihingalo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit at ang kanyang labi ay unti-unti nang nawawalan ng kulay. Mama, parang awa niyo na po. Pagsusumamo ko,
Ang boses ko ay basag at halos pabulong na dahil sa takot. Nawalan na po ng malay si Leah. Hindi ko po kayang maglakad hanggang sa labas ng subdivision sa ganitong kalakas na ulan. Isang sakay lang po sa ospital. Babalik din po ako agad. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Ang dumi mo, Althea. Basang-basa ka na ng luha at sipon. Huwag kang lumapit sa akin. Kung talagang mahal mo ang anak mo, humanap ka ng paraan. Pero huwag na huwag mong gagamitin ang ari-arian ng mga Ferrer para sa sarili mong kapabayaan. Tinalikuran niya ako ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa makintab na marmol ay tila mga saksak sa aking puso. Ang bahay na ito, na itinuring kong tahanan sa loob ng 7 taon, ay biglang naging isang napakalaking bilangguan na walang pinto para sa amin ng aking anak. Wala akong pagpipilian. Niyakap ko ng mahigpit si Leah. Ibinalot ko siya sa aking lumang shawl, ang kaisa-isang bagay na natira sa akin mula sa aking tunay na pamilya. Humakbang ako palabas ng pinto, patungo sa kadiliman ng gabi kung saan ang langit ay tila nakikiramay sa aking paghagulgol. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ang hangin ay napakalamig, ngunit ang katawan ni Leah ay tila baga na nag-aapoy sa aking dibdib. Hirap na hirap akong humakbang sa gitna ng baha. Ang aking mga paa ay madalas na madulas sa madulas na kalsada ng eksklusibong subdivision na ito. Leah, anak, huwag kang bibitiw. Nandito si Mommy. Bulong ko sa kanyang tenga. Kahit na ang sarili ko ay halos wala ng lakas. Sa gitna ng kalsada, walang sasakyang dumadaan. Ang mga marangyang mansyon sa paligid ay nananatiling tahimik. Ang kanilang mga ilaw ay sadyang nakapatay para hindi marinig ang aking pagsusumamo. Hanggang sa isang lumang taxi, ang dahan-dahang lumitaw sa dilim. Parang isang himala, huminto ito sa harap ko. Ma'am, sakay na po. Anong nangyari sa bata? Tanong ng driver, isang matandang lalaki na may maamong mukha. Hindi siya nag-atubiling bumaba para pagbuksan ako ng pinto, kahit na mababasa rin siya ng ulan. Sa ospital po, sa pinakamalapit na ospital, parang awa nyo na. Hikbi ko. Sa loob ng taxi, ang amoy ng lumang upholstery at air freshener ay naging isang banal na amoy para sa akin. Habang mabilis na binabagtas ng taxi, ang madilim na kalsada, napatingin ako sa labas ng bintana. Nadaanan namin ang isang malaking billboard sa EDSA. Doon, nakita ko ang mukha ni Julian. Nakangiti siya, kasama ang isang banyaga na nagpapahayag ng tagumpay ng kanyang bagong proyekto. Sa ibaba ng billboard, may mga nakasulat na salita, "The Future of Power." Natawa ako ng mapait. Isang tawang humahantong sa paghagulgol. Ang kapangyarihan niya ay itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Habang siya ay nagdiriwang sa ilalim ng mga nagniningning na ilaw ng Makati, ang kanyang anak ay nakikipaglaban para sa bawat hininga sa loob ng isang lumang taxi. Nang makarating kami sa ospital, agad na kinuha ng mga nurse si Leah. Nanatili akong nakatayo sa lobby, basang-basa, madumi, at mukhang isang taong grasa sa gitna ng malinis na pasilidad. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa bigat ng aking anak. Napalingon ako sa isang malaking TV screen sa waiting area. Kasalukuyang ipinapakita ang live coverage ng Tech Gala sa Manila Hotel. Nakita ko si Julian. Napakagwapo niya sa kanyang tuxedo. Ang tuxedo na ako ang nagplansa at ako ang nagtahi ng butones. Nakahawak ang kanyang kamay sa baywang ni Nerissa. Nasuot ang isang pulang gown na tila nagniningning na apoy. Inaasahan namin ang mas malaking tagumpay para sa Ferrer Group ngayong taon. Pahayag ni Julian sa harap ng mga kamera, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap at sa suporta ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Isang nurse ang lumapit sa akin
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am, kailangan po ninyong mag-fill out ng forms. At kailangan din po ng down payment para sa mga gamot at tests ni Leah. Binuksan ko ang aking pitaka. 500 piso na lang ang natitira rito. Ang perang itinabi ko sana para sa gatas ni Leah bukas. Kinapa ko ang aking bulsa, naghahanap ng kahit anong barya, hanggang sa mahawakan ko ang aking cellphone. Isang bagong text message ang pumasok. Mula kay Julian. Nakalock na ang lahat ng pinto ng bahay. Ipinatapon ko na ang mga gamit mo sa gate. Huwag mo nang susubukan pang bumalik, Althea. Hindi kita kailangan at lalong hindi kailangan ng pamilya ko. Ang isang pabigat na gaya mo. Consider this our final goodbye. Nabitawan ko ang cellphone. Ang screen nito ay nabasag pagtama sa sahig, gaya ng huling piraso ng aking pagkatao na naniniwala pa sa kabutihan ng lalaking yon. Nakatayo ako roon. Walang pera, walang bahay, at ang anak ko ay nasa loob ng emergency room. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng 7 taon, ang halaga ko ay mas mababa pa sa leather ng upuan ng kanilang sasakyan. Isang lalaking nakasuit ang dahan-dahang lumapit sa akin mula sa anino ng ospital. Hindi ko siya kilala, pero ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin ay hindi puno ng awa, kundi ng paggalang. Ma'am Althea, tawag niya sa aking pangalan. Hinihintay na po kayo ni Doña Constancia. Panahon na para bumalik ang tunay na reyna ng mga Roxas. 7 taon kong kinalimutan ang sarili kong pangalan para lamang tawaging asawa ni Julian. 7 taon kong ibinaon ang aking pagkatao sa ilalim ng mga tumpok ng labada, maduming sahig, at mga panlalait na tinanggap ko nang nakayuko. Akala ko, ang pag-ibig ay pagsuko ng lahat. Pero sa gabing ito, habang pinagmamasdan ko ang aking anak, na mahimbing nang natutulog sa loob ng isang pribadong suite sa ospital, isang silid na hindi kayang bayaran ng buong Ferrer Group sa loob ng 1 buwan, naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking tunay na puso. Tapos na ang pagpapanggap, Ma'am Althea. Bulong ni Rodrigo, ang matapat na kanang kamay ng aking lolo. Hinihintay na po kayo ng inyong lola sa laba. Lumabas ako ng ospital nang hindi man lang lumingon sa mga anino na aking nakaraan. Sa labas, isang itim na Rolls Royce ang naghihintay. Ang kintab nito ay tila humahamon sa dilim ng gabi. Walang ulan na makakapasok dito. Walang lamig na makakaabot sa akin. Pagpasok ko sa loob, ang amoy ng mamahaling balat at sariwang bulaklak ay agad na bumalot sa aking mga sentido. Napakasakit ng kaibahan nito sa amoy ng ulan at usok ng taxi kanina. Nang bumukas ang malaking bakal na gate ng Roxas Estate, tila isang panaginip ang tumambad sa akin. Ang mansyong ito, na may puting pader at matatayog na haligi, ay nananatiling saksi sa kapangyarihan ng aking dugo. Dito ako lumaki. Dito ako tinuruan na ang bawat galaw ay dapat may dangal. At dito ko rin tinalikuran ng lahat para sa isang lalaking inakala kong magiging aking langit. Sa dulo ng malawak na pasilyo, nakaupo ang isang babaeng may pilak na buhok at tindig na tila isang reyna. Si Doña Constancia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Tila binabasa ang bawat sugat na dala ko sa aking pagbabalik. Lola, tanging nasambit ko. Lumapit ako at kinuha ang kanyang kamay para magmano. Isang tradisyong hindi ko kinalimutan kahit noong namumuhay ako sa kahirapan. 7 taon, Althea. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pait. 7 taon mong pinanood ang sarili mong mabulok sa piling ng mga taong walang ibang alam, kundi ang mangmaliit. Pinanood mo ang iyong sariling anak na magdusa dahil sa isang pangakong binitawan mo sa iyong ama. Sapat na ba? Sapat na ba ang nakita mong dumi sa kanilang mga puso? Yumuko ako. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo. Opo, Lola. Sapat na po. Hindi na ako muling luluhod sa harap ng mga taong hindi marunong rumespeto sa aking sakripisyo. Dinala ako ng mga katulong sa aking lumang silid. Doon, isang mainit na paliguan ang inihanda.
Pumasok ako sa banyong gawa sa purong marmol, ang usok ng mainit na tubig na may halong langis ng lavender ay tila dahan-dahang naguhugas sa 7 taon ng pagod at sakit. Pinanood ko ang dumi at libag ng kahirapan na dumaloy patungo sa drain. Isinantabi ko ang aking lumang apron at ang kupas kong damit, ang mga simbolo ng aking pagiging martir. Nang lumabas ako ng banyo, isang kasuotan na gawa sa pinakamahusay na seda ang naghihintay sa aking kama. Isinuot ko ito at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang lambot ng tela sa aking balat sa halip na ang gasgas ng mumurahing cotton. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang basang-basahan na pinalayas ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa determinasyon. Ang kanyang mga kamay, kahit may mga kalyo pa, ay handa nang humawak ng mas malalaking bagay kaysa sa plansa. Binuksan ni Rodrigo ang pinto at nag-abot ng isang itim na folder. Ito po ang huling testamento ng inyong ama, ma'am. Gaya ng nakasaad, sa oras na magpasya kayong tapusin ang inyong pagsasanay sa buhay, ang lahat ng control sa Roxas Foundation at ang mga utang ng Ferrer Group ay mapupunta sa inyong mga kamay. Binasa ko ang mga dokumento. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko na ngayon ang lahat. Ang bawat sentimo na ginamit ni Julian para palakihin ang kanyang kumpanya ay galing sa mga pondo ng aking pamilya na lihim kong inaprubahan noong akala ko ay may pag-asa pa kami. Sila ay nabubuhay sa ilalim ng aking anino nang hindi nila nalalaman. Rodrigo, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Simulan na ang pag-pull out ng ating mga shares sa mga subsidiary ng Ferrer Group. Pero gawin ito ng dahan-dahan. Gusto kong maramdaman nila ang bawat pagyanig bago ang huling pagguho. Masusunod po, Ma'am Althea. Naglakad ako patungo sa bintana. Tinitignan ng malayo at nagniningning na mga ilaw ng Makati. Sa isang gusali roon, alam kong nagdiriwang pa rin si Julian at ni Risa, kampante sa kanilang nakaw na tagumpay. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanila. Ang marriage annulment na ipinapirma niya sa akin kanina? Isang kopya lamang yon. Ang orihinal na kontrata ng aming kasal ay may kasamang moral clause na tanging ang pamilya Roxas lamang ang nakakaalam. Isang pagkakamali lang ni Julian, isang pagtataksil na mapapatunayan, at ang lahat ng kanyang pag-aari ay magiging abo sa isang iglap. Hinawakan ko ang aking leeg, kung saan nararamdaman ko pa rin ang bakas ng lamig ng ulan kanina. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ni Leah habang naghihingalo sa aking mga bisig. Ang pagbabalik ng isang Roxas ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa katarungan. May isang huling dokumento sa folder na kumuha ng aking atensyon. Isang liham mula sa aking ama na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Ang nakasulat doon, ang nagpabagsak sa huling luha ng aking gabi. Isang luhang hindi galing sa sakit, kundi sa galit. Sabi nila, ang kabutihan ay isang kalasag. Pero sa mundong ginagalawan ng mga lobong gaya ni Julian, ang kabutihan ay isang patibong, isang mabulaklak na daan na dahan-dahang umaakay sa kanila patungo sa sarili nilang hukay. 7 taon akong naging mabuti dahil sa pag-ibig. Ngayon, magiging mabuti ako dahil sa paghihiganti. Nakatitig ako sa aking refleksyon sa malaking salamin ng penthouse. Nakasuot ako ng isang itim na silk dress na yumayakap sa aking katawan, isang malaking sombrero na may manipis na belo at mamahaling sunglasses. Hindi ako makikilala ng kahit na sino, lalo na ng isang lalaking hindi man lang nag-abalang tignan ng aking mukha sa loob ng 7 taon. Handa na ang lahat sa restaurant, Ma'am Althea, saad ni Rodrigo habang inaayos ang aking coat. Inakala ni Julian na makikipagkita siya sa Chief Investment Officer ng isang global fund. Atat na atat siyang makuha ang kapital
para maisalba ang bumabagsak niyang mga stocks. Mabuti, sagot ko. Ang boses ko ay hindi na ang mahinang tinig na laging humihingi ng paumanhin. Gusto kong maramdaman niya ang pag-asa bago ko ito bawiin ng buo. Pagdating ko sa Marangyang Restaurant sa Bonifacio Global City, naroon na sila. Hindi lang si Julian, kundi pati na rin si Nerissa. Nakaupo sila sa pinakamahal na table, pilit na nagpapanggap na bahagi ng alta sosyedad. Nang lumapit ako, agad na tumayo si Julian. Ang kanyang ngiti ay abot tainga. Ang ngiting dati ay nagpapalambot sa aking tuhod, pero ngayon ay nagpapasuka sa akin. "Good afternoon, madam." Bati ni Julian, bakas ang labis na kagalakan. Isang malaking karangalan ang makaharap, ang kinatawan ng Roxas Global Holdings. Ako si Julian Ferrer, ang CEO ng Ferrer Group, at ito ang aking partner, si Nerissa. Naupo ako ng dahan-dahan. Ang bawat galaw ko ay pinag-aralan. Hindi ko itininaas ang aking belo. Hinayaan ko silang mangapa sa dilim. "Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong kumpanya, Mr. Ferrer." Simula ko, binago ko ng bahagya ang tono ng aking pananalita. Sinasabing malaki ang potensyal ninyo, ngunit may mga balitang nagsasabing magulo ang inyong internal management, lalo na ang inyong moral standing sa merkado. Bahagyang nabulunan si Julian, pero agad siyang nakabawi. Mga chismis lang yon, madam. Alam niyo naman sa negosyo, maraming naiinggit. Katunayan, katatapos ko lang ayusin ang aking personal na buhay. Tinanggal ko na ang mga pabigat sa aking paligid para makapag-focus sa pagpapalaki ng kumpanya. "Pabigat?" tanong ko, habang dahan-dahang hinahalo ang kape na inihain ng waiter. "Opo," singit ni Nerissa. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Ang dati po niyang asawa ay isang simpleng babae lang na walang alam sa negosyo. Isang pabigat na hindi marunong dalhin ang sarili sa ganitong mga okasyon. Ngayon, malaya na si Julian na lumipad ng mas mataas kasama ang mga taong kasing level niya. Habang nakikinig ako sa kanilang mga panglalait, nararamdaman ko ang pamilyar na hapdi sa aking dibdib, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na katuwaan. Tumingin ako sa tasa ng kape ni Julian. Alam ko ang bawat detalye tungkol sa kanya. Alam ko na gusto niya ang kanyang kape na may eksaktong 2 kutsara ng asukal, ni walang labis, ni walang kulang. Dahan-dahan kong kinuha ang lalagyan ng asukal. Pinanood nila ako habang isinasalin ko ang 2 kutsara sa kanyang tasa. Isang simpleng kilos ng paglilingkod na ginawa ko sa loob ng 2,500 araw. "Mahilig ka sa 2 kutsarang asukal, hindi ba, Mr. Ferrer?" Tanong ko ng mahinahon. Natigilan si Julian. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, tila may pamilyar na alaala na sumagis sa kanyang isipan. Ngunit agad din itong nawala dahil sa kanyang labis na kayabangan. "Paano ninyo nalaman, madam? Mukhang nag-research kayo ng mabuti tungkol sa akin." "Higit pa sa inaakala mo," bulong ko sa aking isipan. "Madam," tawag muli ni Nerissa na tila naiinip na sa usapan. "Narinig ko po na ang Roxas Fund ay napakahirap maabot. May mga bali-balita rin po na ang pamilya Roxas ay may hinahanap na tagapagmana na matagal nang nawawala. Totoo po ba yon?" Nagulat ako sa kanyang tanong. Paano nalaman ni Nerissa ang tungkol sa paghahanap ng aking lola? May mas malalim pa ba siyang koneksyon sa aming pamilya na hindi ko alam? Bago pa ako makasagot, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng restaurant. Ang tunog ng mabilis at mabibigat na hakbang sa sahig na semento ay tila isang babala. "Julian, nasaan ang perang ipinangako mo sa akin ngayong hapon?" Si Doña Elvira, dumating siya na tila isang bagyo. Suot ang kanyang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkagahaman. Tumigil siya sa tapat ng aming mesa at matalim na tumingin sa akin. "Sino ang babaeng ito na nakabelo?"
Isang bagong gold digger? Julian, huwag mong sabihing nagtatapon ka na naman ng oras sa mga basurang gaya nito na nagtatago ang mukha dahil siguro ay pangit o nagtatago sa utang. Lumingon si Julian sa kanyang ina. Ang mukha ay namumutla sa kahihiyan sa harap ng inaakala niyang billionaire investor. Ngunit ako, nanatili akong tahimik sa likod ng aking belo. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape. Nararamdaman ang init nito na tila dumadaloy sa aking mga ugat. Ito na ang pagkakataon. Ang taong tumawag sa akin na basura sa loob ng 7 taon ay nakatayo sa harap ko, nanghihingi ng pera, nang hindi niya alam na ang kapalaran niya ay nakadepende sa isang kumpas ng aking daliri. Paano kaya magbabago ang mukha niya kapag nalaman niyang ang basura na hinahamak niya ang siyang may-ari ng bawat hibla ng damit na suot niya ngayon? Madam, pagpasensyahan niyo na ang nanay ko. Simula ni Julian, ang boses ay nanginginig. Ngunit hindi ako tumingin sa kanya. Tumingin ako kay Doña Elvira at dahan-dahang itinaas ang aking kamay para ayusin ang aking belo. Sapat lang para makita niya ang aking mga mata. Ang basura ba ang tinutukoy ninyo, Doña Elvira? O ang inyong hinaharap? Ilang milyon ba ang kailangan mo ngayon, Doña Elvira? Sapat na ba ang halagang pambili ng dangal o baka mas mahal pa ang presyo ng iyong kayabangan? Ang boses ko ay malamig, tila hanging galing sa isang punerarya na dumaan sa gitna ng marangyang restaurant. Natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pag-alipusta, ay biglang nanlaki sa gulat at kalituhan. Hindi niya inaasahan na ang isang investor ay magsasalita sa kanya ng ganoon kaprangka at kadihado. Madam, ano ang ibig ninyong sabihin? Nauutal na tanong ni Julian. Ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo, kahit na napakalamig ng aircon sa loob ng silid. Pasensya na po sa inasal ng aking ina. Masyado lang po siyang nag-aalala sa aming mga negosyo. Nag-aalala? Natawa ako ng mahina. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang nakikita ko ay isang babaeng nasanay na sa luho na hindi naman kanya. Isang babaeng handang pumatay ng dangal ng iba para lang manatiling nagniningning ang kanyang mga alahas. Hindi na nakapagpigil si Doña Elvira. Hinampas niya ang mesa, dahilan para tumalbog ang mga mamahaling kubyertos at lumikha ng isang matunog na pagtama ng pilak sa porselana. Sino ka ba talaga? Bakit ganyan ka magsalita? Julian, bakit mo hinahayaang bastusin ako ng babaeng ito sa harap mo? Ma, tumahimik ka muna, sigaw ni Julian. Ang boses niya ay basag na sa desperasyon. Siya ang tanging pag-asa natin. Tumingin ako sa aking relo. 1:07 na. Ayon sa plano ni Rodrigo, ito na ang sandali ng unang pagguho. Kasabay ng pagpito ng aking isipan, biglang tumunog ang mga cellphone ni Julian at ni Risa ng sabay-sabay. Ang liwanag ng mga screen ay tila mga babala sa dilim. Nanginginig na kinuha ni Julian ang kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, ang kanyang mukha na kanina ay maputla na ay naging kasing puti na ng telang mesa. Ano ito? Bakit biglang bumagsak ang stocks natin ng 20% sa loob lang ng 5 minuto? Bulalas ni Julian. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay sa panginginig. Maging si Nerissa ay napasigaw. Julian, ang mga creditors, nagpapadala na sila ng mga demand letter. Sinasabi nilang ang lahat ng ating collateral ay hindi na sapat dahil sa pag-pull out ng Roxas Global. Nanood ako ng tahimik. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang isang matinding kagaanan. Naalala ko ang gabi noong nakaluhod ako sa harap ni Doña Elvira, nagmamakaawang hiramin ang sasakyan para sa naghihingalong si Lia, pero ang tanging ibinigay niya ay isang pandidiri. Ngayon, ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata ni Doña Elvira ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang korona. Madam, lumuhod si Julian
Sa tabi ng aking upuan, wala na siyang pakialam kung makita siya ng ibang mga tao sa restaurant. Madam, tulungan ninyo kami. Alam kong ang Roxas Global ang nag-trigger nito. Sabihin niyo sa kanila na huwag kaming iwan. Gagawin ko ang lahat, kahit ano. Tumingin ako sa kanya mula sa likod ng aking belo. Kahit ano, Mr. Ferrer, kahit ang ibalik ang 7 taon na kinuha mo sa isang taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka. Natigilan si Julian, kumunot ang kanyang noo. Ano? Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko siya sinagot. Sa halip tumayo ako ng may paninindigan. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila mga huling martilyo na nagpako sa kabaong ng Ferrer Group. Ang negosyo ay parang tiwala, Mr. Ferrer, sabi ko habang kinukuha ang aking bag. Kapag nasira na, kahit gaano mo papagtagpi-tagpiin, hinding-hindi na ito babalik sa dati. Doña Elvira, bago ko makalimutan, ang kwintas na suot niyo ngayon ay peke. Ibinenta na ng inyong asawa ang mga tunay na diamante niyan noong nakaraang buwan para lang isalba ang inyong utang sa sugal. Ang tanging bitbit niyo na lang ngayon ay ang kinang ng kasinungalingan. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala sa bibig ni Doña Elvira. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Pilit na sinusuri ang kanyang kwintas, habang ang mga luha ng matinding kahihiyan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang makapal na make-up. Ang kanyang mukha ay tila isang painting na nabasa ng ulan, madumi at nakakaawa. Palabas na ako ng restaurant nang biglang humarang si Nerissa. Hindi ka makaalis ng ganoon lang. Sino ka ba talaga? Bakit mo kami sinisira? Dahan-dahan kong itinaas ang aking belo. Sapat lang para makita niya ang aking nangiti. Isang nangiting hindi niya makakalimutan sa kanyang mga panaginip. Sinisira? Hindi, Nerissa. Tinutulungan ko lang ang tadhana na gawin ang trabaho niya. At ikaw? Maghanda ka na rin. Dahil ang lahat ng ninakaw mo ay babawiin ko ng may kasamang interes. Naiwan silang 3 sa loob ng restaurant, pinaliligiran ng mga pagkaing hindi na nila kayang bayaran, at ng isang kinabukasang unti-unti nang naglalaho. Ang tunog ng ulan sa labas ay nagsisimulang lumakas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mababasa. Pagpasok ko sa loob ng Rolls-Royce, iniabot sa akin ni Rodrigo ang isang tablet. Ma'am, may isang balita po. Si Julian ay nag-file na ng emergency loan sa isang foundation na hindi niya alam ay pag-aari rin ninyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Hayaan siyang mangutang, Rodrigo. Ibigay ang lahat ng hihilingin niya. Gusto kong mabaon siya sa isang hukay na siya mismo ang naghukay. Ngunit bago kami makaalis, nakita ko ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Ang plate number nito ay pamilyar. Ito ang sasakyang laging sumusunod sa akin mula noong lumabas ako ng ospital. Rodrigo, sino ang nasa loob ng van na iyon? Salamat naman at dumating ka, madam. Akala ko ay hindi mo na ako pagbibigyan pagkatapos ng nangyari sa restaurant. Pagpasensyahan mo na ang paligid. Medyo magulo lang dahil nag-aayos kami ng mga gamit. Nakatayo si Julian sa gitna ng aming dating hapunan. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo. Ang aming dating tahanan, ang bahay na binuo ko sa loob ng 7 taon, ay tila isang bangkay na ngayon. Ang amoy ng alikabok at amag ay nananaig sa hangin. Humahalo sa bango ng mamahaling alak na binuksan ni Julian para lamang akitin ako. Ito ang huling gabi bago tuluyang kunin ng bangko ang bahay na ito. Isang huling hapunan sa lugar kung saan libu-libong beses akong naghain ng pagkain para sa kanya na madalas ay hindi naman niya tinitikman. Bakit dito mo napiling makipagkita, Mr. Ferrer? Tanong ko habang dahan-dahang inilalapag ang aking designer bag sa lumang kahoy na mesa. Hinaplos ko ang gilid nito. Nararamdaman ko pa rin ang maliliit na gasgas kung saan madalas tumatama ang aking wedding ring nung nagpupunas ako ng mesa araw-araw. Dahil gusto kong ipakita sa iyo kung ano ang iiwan ko
para sa bagong simula. Sagot ni Julian habang isinasali ng alak sa baso. Madam, alam kong ikaw ang may hawak ng susi para sa emergency loan na kailangan ko. Kapalit ng pondong yun, handa akong ibigay ang lahat ng shares ko sa mga subsidiary. Lahat? Tanong ko, pilit na itinatago ang pait sa aking boses. Paano ang pamilya mo? Paano ang asawa mo? Natawa si Julian, isang tawang puno ng pangungutya at kawalang hiyaan. Si Althea? Huwag mo na siyang alalahanin. Wala siyang kwentang babae. Sa loob ng 7 taon, tanging ang paglilinis at pagluluto lang ang alam niya. Wala siyang ambisyon, wala siyang utak para sa negosyo. Isang pabigat na sa wakas ay naalis ko na rin sa buhay ko. Hindi siya kawalan, madam. Mas masarap pa ang alak na ito kaysa sa 7 taon naming pagsasama. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumagapang sa aking likuran. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng aming nakaraan. 7 taon ng pagtitiis, 7 taon ng pag-aalaga sa kanya habang may sakit siya, 7 taon ng pagtitipid para lang makabili siya ng gusto niyang sasakyan. Lahat ng yon ay nauwi lang sa paghahambing sa isang baso ng alak. Inabot ko ang aking bulsa at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na bagay. Isang puting butones. Ito ang butones na tinatahi ko sa kanyang tuxedo sa unang kabanata. Ang butones na nabitawan ko nang marinig ko ang kanyang pagtataksil. Ano yan, madam? Tanong ni Julian, lito sa aking kinikilos. Isang alaala ng isang taong nagmahal sa'yo ng buong-buo, Mr. Ferrer, sabi ko habang inilalagay ang butones sa gitna ng mesa. Isang maliit na bagay na pinagpuyatan ng isang babaeng tinawag mong pabigat. Alam mo ba, Julian? Ang mga kamay na sinasabi mong magaspang, ang mga kamay na yon ang nagbuhat sa'yo noong wala ka pang kahit ano. At ang utak na sinasabi mong walang laman, iyan ang utak na nagmamanipula sa bawat pagbagsak ng iyong kumpanya ngayon. Kumunot ang noo ni Julian. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Dahan-dahan kong itinaas ang aking belo. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa aking mukha. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang anyo mula sa pagkalito, patungo sa kilabot at hanggang sa matinding takot. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila musika sa aking pandinig, kasunod ng pagbuhos ng pulang alak sa puting alpombra. Tila dugo mula sa isang sugatang nakaraan. Althea? Pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila isang dahon sa gitna ng unos. Hindi maari. Patay na ang Althea na kilala ko. Tama ka, sagot ko habang tumatayo. Ang Althea na martir ay matagal nang namatay sa ilalim ng ulan nung gabing ipinagkait ninyo ang tulong para sa aking anak. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng kukuha ng lahat ng mayroon ka. Akmang lalapit siya sa akin para humawak, pero mabilis akong umiwas. Ang pandidiri sa aking muka ay hindi ko na itinago. Huwag mo akong hahawakan, Julian. Ang mga kamay mong madumi ay hindi na karapat-dapat na dumampi sa balat ng isang rokas. Lalabas na sana ako ng bahay nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa mesa. Isang loudspeaker call. Boses ni Nerissa, ngunit hindi ito ang malambing na boses na narinig ko noon. Ang boses niya ay puno ng galit at pagbabanta. Julian, nasaan ka na? Huwag mong sabihing nagpapaloko ka na naman sa babaeng iyan. Kung hindi mo makukuha ang pondo ngayong gabi, itutuloy ko ang balak ko. Hawak ko ang impormasyon kung nasaan ang bata. Siguraduhin mong pirmahan na niya ang kontrata, kundi hinding-hindi mo na muling makikita ang anak ninyo. Nanigas ang buong mundo ko. Ang galit ko kay Julian ay biglang napalitan ng isang matinding takot para kay Leah. Lumingon ako kay Julian na ngayon ay nakatingin din sa akin nang may halong gulat at pagsisisi. Julian,
Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Ang boses ko ay muling nanginig, pero sa pagkakataong ito ay dahil sa pangamba ng isang ina. Althea, makinig ka. Simula niya, pero huli na. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng gulong ng isang sasakyan sa labas ng bahay. Isang itim na van, ang parehong van na sumusunod sa akin. Sa dinami-dami ng kasalanang nagawa mo sa akin, Julian, bakit kailangang pati ang inosenteng buhay ng anak natin ay isali mo sa iyong impyerno? Sa dinami-dami ng kasalanan mo sa akin, Julian, bakit kailangang pati ang inosenteng buhay ng anak natin ay isama mo sa iyong impyerno? Ang mga salitang ito ay hindi lamang nanggaling sa aking bibig. Nanggaling ito sa kaibuturan ng aking kaluluwa na kasalukuyang nagliliyab sa galit. Ang takot na naramdaman ko kanina ay biglang nagbago. Hindi na ito ang takot ng isang biktima. Ito na ang bangis ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Julian habang hawak ang cellphone. Althea, hindi ko alam. Nagagawin ito ni Nerissa. Sinabi niya lang sa akin na gagamitin niya ang impormasyon para pilitin kang pirmahan ng loan. Hindi niya sinabing sasaktan niya si Leah. Tumahimik ka. Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa walang lamang mga dingding ng aming dating bahay. Ang bawat segundong nagsasalita ka ay isang segundong nawawala sa kaligtasan ng anak ko. Kung may mangyaring masama sa kanya, Julian, sisiguraduhin kong ang kulungan ang magiging pinakamaliit mong problema. Mabilis akong lumabas ng bahay. Hindi ko na pinansin ang ulan na muling bumubuhos. Agad kong tinawagan si Rodrigo. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang dekada sa aking pandinig. Rodrigo, nasaan si Leah? Ngayon na. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Kalmado ngunit mabilis ang sagot ni Rodrigo. Nakamonitor po ang tracker sa relo ni Leah. May dalawang itim na van na humarang sa sasakyan ng paaralan. Pero bago pa man nila mahawakan ng bata, rumesponde na ang ating elite security unit. Kasalukuyan po silang nasa ligtas na lugar sa loob ng Roxas Tower. Napaupo ako sa loob ng aking sasakyan. Ang aking hininga ay gumaralgal sa sobrang relief. Ang bigat sa aking dibdib ay dahan-dahang gumaan, ngunit ang apoy ng paghihiganti ay mas lalong nag-alab. Nasaan si Nerissa? Tanong ko. Ang tono ng boses ko ay kasing lamig ng yelo. Kasalukuyan po siyang nagtatago sa isang penthouse sa Rockwell na nakapangalan sa isa ninyong dummy account, ma'am. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay kontrolado natin. Mabuti. Bantayan niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Gusto kong siya mismo ang makakita sa pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa gabing ito. Pinaandar ko ang sasakyan patungo sa Roxas Tower. Nang makarating ako roon, agad kong nakita si Leah. Nakaupo siya sa isang malaking sofa. Yakap-yakap ang kanyang paboritong stuffed toy. Nang makita niya ako, agad siyang tumakbo at yumakap ng mahigpit sa aking binti. Mami, bakit po maraming mga lalaking nakasuit? Sabi po nila. Lalaro daw po tayo ng hide and seek. Ang boses ni Leah ay inosente. Walang kamalay-malay sa panganib na muntik nang sumira sa kanyang buhay. Binuhat ko siya at hinagka ng kanyang noo. Ang init ng kanyang balat ay wala na. Wala na siyang lagnat. Pero ang takot na baka mawala siya ay nananatili pa rin sa aking sistema. Opo anak, tapos na ang laro. Nanalo si Mami. Bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Dinala ko si Leah sa loob ng aking opisina. Doon, tinitigan ko ang malaking monitor na nagpapakita ng stock market. Ang pangalan ng Ferrer Group ay nagkukulay pula. Tanda ng tuloy-tuloy na pagbagsak. Isang report ang inabot sa akin ni Rodrigo. Ma'am, nakumpirma na po namin. Si Nerissa ay may kasabwat sa loob ng Roxas Foundation, isang itiniwalag na accountant na may hawak ng ilang sensitibong file tungkol sa inyong ama. Kumunot ang aking noo. Ibig sabihin, hindi lang pera ang habol nila.
Gusto nilang dungisan ang pangalan ng mga Roxas para mapilitan tayong bayaran sila ng malaking halaga. Tila ganoon na nga po, ma'am. Tumingin ako sa labas ng bintana sa nagniningning na mga ilaw ng Manila. Sa gitna ng karangyaan, may mga taong handang sumira ng buhay para sa pansariling interes. Pero mali sila ng kinalaban. Akala nila ay mahina ako dahil nanahimik ako sa loob ng 7 taon. Hindi nila alam na ang katahimikang yon ay ang paghahanda para sa isang malakas na pagsabog. Rodrigo, ihanda ang lahat para sa Grand Gala bukas. Utos ko. Gusto kong ang bawat media outlet sa bansa ay naroon. Ipadala ang imbitasyon kay Julian at Doña Elvira. Siguraduhin mong suot nila ang kanilang pinakamagandang damit. Dahil iyon na ang huling pagkakataon na makakasuot sila ng ganoong karangya. Paano si Nerissa, ma'am? Hayaan siyang mag-isip na nanalo siya. Hayaan siyang pumunta sa gala na akala niya ay siya ang magiging bituin ng gabi. Gusto kong makita ang kanyang muka kapag ang pulang carpet na lalakaran niya ay naging daan patungo sa kanyang rehas. Yumukod si Rodrigo at lumabas ng silid. Naiwan akong mag-isa kasama si Lia na natutulog na ngayon sa maliit na kama sa gilid. Hinalikan ko ang kanyang kamay. Pangako, Lia, hinding-hindi na muling magiging malamig ang mundo mo. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa ilalim ng ulan ay babayaran nila ng buong buo. Isang mensahe ang pumasok sa aking personal na email, isang anonymous sender. Pagbukas ko, isang litrato ang bumulaga sa akin. Ang aking ama, kasama ang isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Nerissa. Sino ka ba talaga, Nerissa Vale? At bakit tila ang laro nating ito ay hindi lang tungkol kay Julian? Ang bango ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga naglalakihang chandelier sa ballroom ng Manila Hotel ay tila isang malupit na biro. 7 taon akong hindi nakatapak sa ganitong karangyaan. 7 taon akong nakakulong sa amoy ng sabon, mantika at usok ng kusina. Ngayong gabi, ang bawat hakbang ko sa malambot na alpombra ay tila pagbawi sa bawat sandaling itinuring akong basahan. Nakatayo ako sa dilim ng aking sasakyan, pinagmamasdan ang pagdating ng mga bisita. Nakita ko si Julian. Napakagwapo niya sa kanyang suot na tuxedo. Ang tuxedo na hanggang sa huling pagkakataon ay pinagpaguran kong ayusin. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng saya. Puno ito ng pag-aalala na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sa tabi niya, si Nerissa ay tila isang reyna ng kadiliman sa kanyang pulang gown. Suot ang kwintas na kinuha mula sa mga pondo ng aming anak. At si Doña Elvira? Naroon siya, taas noong nakikipag-usap sa kanyang mga kumare. Naririnig ko ang kanyang matinis na boses mula sa bukana ng ballroom habang ipinagmamalaki ang bagong yaman ng pamilya Ferrer. Nang hindi niya alam na ang bawat brilyanteng suot niya ay isang kasinungalingan. Ma'am, handa na po ang lahat. Saad ni Rodrigo mula sa driver's seat. Ang media ay nakafocus na sa entrance. Ang lahat ng mata ay maghihintay sa inyong pagdating. Hinaplos ko ang tela ng aking gown. Ito ay gawa sa pinong seda na kulay ginto at itim. Mga kulay ng isang muling nabuhay na phoenix mula sa abo. Sa aking leeg, ang Roxas Heritage Diamond ay nagniningning. Ang bawat kislap nito ay tila sumisigaw ng katarungan. Rodrigo, i-play mo ang audio. Utos ko. Mula sa speakers ng sasakyan, narinig ko ang recording ng usapan ni Julian at Nerissa noong gabing iniwan nila ako. Ang mga salitang pabigat, basahang marumi at papel de liha ay muling umalingaw-ngaw. Hindi na ako nasasaktan. Sa halip, ang mga salitang ito ang nagsisilbing gasolina sa apoy na dala ko ngayong gabi. Dahan-dahang gumalaw ang Rolls Royce patungo sa red carpet. Ang tunog ng mga gulong sa semento ay tila isang hudyat ng digmaan. Nang huminto ang sasakyan na may plakang Roxas 1, ang lahat ng usapan sa paligid ay biglang huminto. Ang marahan at matunog na pagtatama
ng mga basong kristal sa loob ng ballroom ay tila tumigil din. Naramdaman ko ang kaba ng mga tao sa labas. Ang mga reporter ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa aming kinaroroonan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagpapaliwanag sa madilim na gabi. Sino ang nasa loob ng Roxas isa? Bulong ng isang socialite na nakatayo malapit sa pinto. Akala ko ay wala ng direktang tagapagmana ang mga Roxas. Nakita ko mula sa bintana ang mukha ni Julian. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang plate number ng sasakyan. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ang Roxas Global ang kaisa-isang kumpanyang makakapagsalba sa kanya at inakala niyang ang secret investor ang darating. Bumaba si Rodrigo at dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan. Walang nagmamadali. Ang bawat segundo ay puno ng tensyon na tila isang pising malapit ng maputol. Ang unang lumabas ay ang aking sapatos. Isang kristal na stiletto na tila gawa sa mga bituin. Kasunod nito ay ang marahan na pag-alon ng laylayan ng aking gown na nagkakahalaga ng milyon. Sa bawat paggalaw ng tela, ang hangin ay tila nagbibigay daan sa aking presensya. Dahan-dahan kong inilabas ang aking mukha. Wala ng belo, wala ng sombrero. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang bawat anggulo ng aking mukha na puno ng awtoridad at dangal. Ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis. Ang mga pagsinghap ng gulat ay narinig ko sa bawat sulok. Ngunit ang kaisa-isang mukhang tinitigan ko ay ang mukha ni Julian. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na kamay. Bumagsak sa pulang carpet at kumalat ang likido na tila isang mantsa ng pagkatalo. Althea? Pabulong niyang sambit, sapat na para mabasa ko sa kanyang mga labi. Hindi ko siya nginitian, hindi ko siya tinapunan ng kahit anong emosyon. Tumindig ako ng tuwid, ang aking baba ay nakataas, at nagsimulang humakbang patungo sa loob ng ballroom. Ang bawat tunog ng aking takong sa sahig ay tila isang pagbilang ng kanyang mga huling sandali sa kapangyarihan. Nakatitig ang lahat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa gitna ng karangyaan, ako ang pinakamaliwanag na bituin. Ngunit dala ko ay ang dilim para sa mga taong sumira sa akin. Sino ang babaeng yan? Tanong ng isang banyagang investor. Bago pa makasagot ang sinuman, isang malakas na boses mula sa speaker ng hotel ang nag-anunsyo ayon sa protocol ng pamilya Roxas. Presenting the sole heir and the new chairperson of the Roxas Global Holdings, Madam Althea Montoya Roxas. Ang mga huling salitang iyon ay tila isang pagsabog sa loob ng ballroom, ngunit sa likod ng aking matatag na anyo, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa akin. Nasaan ang orihinal na marriage contract na kinuha ni Nerissa? At bakit may isang itim na envelope na iniabot sa akin ni Rodrigo bago ako bumaba na may nakasulat na, "Hindi lang ikaw ang may sikreto, Althea." Anong sikreto ang nakatago sa loob ng envelope na ito na maaaring magpabago sa aking paniningil ngayong gabi? Impostora. Isang malaking kasinungalingan ito. Julian, huwag kang maniniwala sa babaeng iyan. Ninakaw niya lang ang pagkakakilanlan na yan para hiyain tayo. Ang tinig ni Doña Elvira ay pumailan lang sa buong ballroom, matinis at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa aking mukha, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki mula sa aking security team. Ang tunog ng kanyang mga takong napilit na kumakapit sa madulas na sahig ay tila isang huling pagsisikap ng isang reynang malapit ng matanggalan ng korona. Nanatili akong kalmado. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang parehong mga mata na nagmaliit sa akin noong gabing binuhat ko ang may sakit kong anak sa gitna ng ulan. Ang katotohanan ay hindi kailangang magnakaw ng pwesto, Doña Elvira.
Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid dahil sa mikroponong hawak ni Rodrigo. Kusa itong lumalabas kapag ang mga kasinungalingan ay hindi na kayang panindigan. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ko sa mga baitang ay tila isang pag-akyat patungo sa trono na matagal nang inilaan para sa akin. Pagdating ko sa gitna, hinarap ko ang lahat ng mga investor, ang media, at higit sa lahat, ang lalaking naging sentro ng aking mundo sa loob ng 7 taon. Si Julian ay nakatayo sa paanan ng entablado. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng yelo na unti-unting natutunaw. Ang pawis ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang sentido at ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumalabas. Julian, tawag ko sa kanyang pangalan. Sabi mo noon, wala akong alam tungkol sa pera at kapangyarihan. Sabi mo, ang mga kamay ko ay magaspang gaya ng papel de liha at hindi karapat-dapat sa iyong mundong marangya. Itinaas ko ang aking mga kamay sa harap ng lahat. Ang mga ilaw ng chandelier ay tumama sa aking mga daliri. Inilalantad ang bawat kalyo na nakuha ko sa paglilingkod sa kanya. Ang mga kalyong ito, ang bumuhay sa kumpanya mo, ang bawat sentimong ginamit mo para sa iyong mga luho at para sa babaeng kasama mo ngayon ay nanggaling sa mga pondong lihim kong inaprubahan bilang tagapagmana ng mga Roxas. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa madla. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi na mapigilan. At dahil nilabag mo ang moral clause ng ating marriage contract, ang pagtataksil, ang pagnanakaw sa kaba ng kumpanya, at ang pagpapabaya sa ating anak, ngayong gabi, formal kong ina-activate ang aking karapatan. Pagpapatuloy ko. Sa malaking monitor sa likuran ko, biglang nagbago ang imahe. Hindi na ang logo ng Ferrer Group ang nakita, kundi ang mga bank statement na nagpapakita ng iligal na paglilipat ng pondo ni Julian patungo sa mga account ni Nerissa. Kasunod nito ay ang mga video ni Julian at Nerissa na nagtatawanan habang pinaplano kung paano ako itatapon sa kalsada. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ng champagne sa sahig ay muling narinig. Mula ito sa kamay ni Nerissa. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang suot na perlas. Ngunit bago ko matapos ang aking pahayag, naalala ko ang itim na envelope sa aking kamay. Dahan-dahan ko itong binuksan sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang huling hatol. Pagtingin ko sa loob, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang liham mula sa aking ama na may kasamang DNA result. Ang nakasulat doon ay tila isang kidlat na tumama sa aking kaisipan. Si Nerissa Vale ay ang nawawalang anak ng taong pumatay sa aking mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan 20 taon na ang nakalilipas. At ang layunin niya ay hindi ang mahalin si Julian, kundi ang ubusin ang yaman ng mga Roxas bilang paghihiganti. Tumingin ako kay Nerissa. Ang kanyang gulat ay napalitan ng isang mapait at nakakatakot na ngiti. "Matalino ka nga, Althea," sigaw ni Nerissa. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Pero huli na ang lahat. Ang lahat ng dokumentong pinirmahan ni Julian ay nagbigay sa akin ng access sa inyong pamilyang vault. Habang naglalaro ka rito sa gala, ang mga tauhan ko ay kasalukuyan ng kinukuha ang lahat ng alaala ng iyong ama. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis ay umalingaw-ngaw. Ngunit hindi sila patungo kay Julian. Patungo sila kay Nerissa. "Nerissa Vale, you are under arrest for corporate espionage, theft, and attempted kidnapping." Deklara ng opisyal. Habang hinihila ng mga pulis si Nerissa, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. "Hindi pa tapos ito, Althea. Akala mo ba ay ikaw lang ang biktima rito? Tanungin mo ang lola mo
Tanungin mo siya kung ano ang ginawa niya sa pamilya ko bago ka ipanganak. Naiwan akong nakatayo sa entablado. Ang tagumpay na akala ko ay matamis ay biglang nagkaroon ng lasa ng lason. Tumingin ako kay Julia na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, humihingi ng tawad na hindi ko na marinig. Althea, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang kaming sirain. Pagsusumamo ni Julian, ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang taong nalulunod. Tinalikuran ko siya. Hindi na siya ang asawa ko. Siya ay isa na lamang anino ng isang pagkakamaling hindi ko na uulitin. Ngunit habang naglalakad ako palabas, isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa akin ang susi ng Vault Althea. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ama, pumunta ka sa lumang pantalan ng Maynila. Mag-isa. Ang gabi ng pagsingil ay tila hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay may halong amoy ng kalawang at nabubulok na alat. Malayo ito sa amoy ng mga mamahaling bulaklak sa ballroom na iniwan ko kanina. Nakatayo ako sa dulo ng lumang pantalan ng Maynila. Ang aking gintong gown ay tila isang maliwanag na mantsa sa gitna ng madilim at abandonadong paligid. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng semento ay tila isang malungkot na ritmo ng nakaraan. Hindi ako pumuntang mag-isa. Alam kong bitag ito, kaya ang aking security unit ay nakatago sa bawat sulok ng mga container van, handang rumesponde sa isang kumpas ko lang. Ngunit kailangan kong harapin ang aninong ito ng harapan. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga lumang kahoy, lumabas ang isang lalaki. Hindi siya ang accountant. Siya si Mang Isko, ang dating personal na driver ng aking ama na matagal nang balitang namatay sa aksidente. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat at ang kanyang mga mata ay tila pagod na sa pagtatago. Ma'am Althea, ang boses niya ay gumaralgal, tila isang makinang matagal nang hindi nagagamit. Narito ang susi na hinahanap mo. Hindi kinuha ni Nerissa ang laman ng vault. Ginamit lang niya ang takot mo para dalhin ka rito. Iniabot niya sa akin ang isang lumang susi na may tatak ng pamilya Roxas. Ang iyong ama, hindi siya namatay dahil sa aksidente lang. Namatay siya para protektahan ang ebidensya laban sa pamilya ni Nerissa. Sila ang unang nagtangkang ubusin ang yaman ninyo sa pamamagitan ng maduming paraan. Ang lola mo, pinrotektahan lang niya ang pangalan ng mga Roxas mula sa mga linta. Naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking dibdib. Ang lahat ng pagdududa na itinanim ni Nerissa ay biglang naglaho. Ang aking ama ay nanatiling bayani sa aking mga mata at ang aking lola, sa kabila ng kanyang pagiging mahigpit, ay naging kuta ng aming dangal. Bakit ngayon mo lang ito sinabi, Mang Isko? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa emosyon. Dahil ngayon ka lang naging handa, ma'am. Ngayong napatunayan mo nang kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa nang wala ang pangalan ng asawa mo. Habang hawak ko ang susi, naisip ko ang mga taong sumira sa akin. Habang ako ay narito, hinaharap ang katotohanan, nasaan na sila? Isang report ang pumasok sa aking tablet mula kay Rodrigo. Ang video feed ay nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan nina Doña Elvira at Julian. Wala na sila sa mansyon. Dahil sa bilis ng pagsekwester ng mga ari-arian, nakita ko si Doña Elvira na nakaupo sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng Riles. Ang kanyang mga mamahaling gown ay nakatumpok na lang sa isang tabi at ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng diamante ay kasalukuyang nagkukuskos ng sarili niyang mga labada sa isang batya. Ang tunog ng pagkuskos ng tela sa kahoy na panglaba ay tila isang malupit na paalala ng bawat pang-aalipustang ibinigay niya sa akin. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa maduming tubig. Ang mga luhang hindi galing sa pagsisisi, kundi sa pagkatalo. Si Julian naman ay nakita ko sa loob ng isang holding cell.
Nakaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat sulyap niya sa rehas ay tila pagbibilang ng mga taon na mawawala sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng selda ay binabasag lamang ng kanyang mahihinang hikbi, ang hikbi ng isang lalaking nireyalisa na ang lahat ng kanyang itinayo ay gawa lang sa buhangin. Tumingin ako sa malayo, sa papalubog na buwan. Ang lahat ng galit ko ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na katahimikan. Hindi ko na kailangang dumihihan ang aking mga kamay para sa kanila. Ang tadhana na ang gumawa ng paraan para maranasan nila ang bawat pait na ipinalasap nila sa akin. Rodrigo, tawag ko sa aking headset. Ibigay ang lahat ng kailangang tulong medikal kay Mang Isko. At ang mga Ferrer, hayaan niyo silang mabuhay sa abo ng kanilang kahapon. Huwag niyo silang bibigyan ng kahit anong pagkakataon na makalapit muli sa amin. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan. Ang tunog ng aking mga takong sa semento ay hindi na tunog ng pakikipaglaban. Ito ay tunog ng paglaya. Habang binabaybay namin ang daan pabalik, nadaanan namin ang isang maliit na simbahan. Pinatigil ko ang sasakyan. Pumasok ako sa loob, mag-isa. Ang amoy ng kandila at katahimikan ay tila isang yakap mula sa langit. Lumapit ako sa altar at nag-alay ng isang tahimik na panalangin. Hindi para sa aking tagumpay, kundi para sa kapayapaan ng aking ama at para sa kinabukasan ni Lia. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang 7 taon ng paghihirap ay hindi na sayang. Dahil sa mga taong yon, natutunan ko kung ano ang tunay na halaga ng isang babae. Lumabas ako ng simbahan ng may ngiti sa aking mga labi. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw. Isang bagong simula. Ngunit bago ako makapasok sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang puting rosas. Para po sa inyo, ma'am. Sabi po ng isang mama. Maganda daw po ang inyong puso. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila ang aking muling pagsilang ay may kaakibat na bagong misteryo? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng aking opisina sa tuktok ng Roxas Tower ay hindi na nakapapaso. Sa halip, ang init nito ay tila isang banayad na haplos, isang pagbati mula sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Wala na ang amoy ng luma at basang tela na dati ay bumabalot sa aking buhay. Ngayon, ang hangin sa aking paligid ay may bango ng sariwang jasmine at ang mamahaling amoy ng bagong lathalang mga dokumento. Nakatitig ako sa malawak na tanawin ng lungsod ng Makati. Mula rito sa itaas, ang mga sasakyang dati ay nagwiwisik sa akin ng dumi ng ulan ay tila mga maliliit na laruan na lamang. Ang mundo na dati ay tila napakalupit at napakaliit para sa amin ni Lia. Ngayon ay nakalatag sa aking harapan. Naghihintay na hubugin ng aking mga kamay. Ma'am Althea, handa na po ang press conference para sa paglulunsad ng Althea's Haven. Saad ni Rodrigo habang maingat na inilalapag ang isang tasa ng tsa sa aking mesa. Ang tunog ng pagtatama ng porselana sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin ay tila isang malinaw na hudyat. Hindi ito tsaa na minadaling ihanda sa gitna ng sigaw ni Doña Elvira. Ito ay tsaa na inihanda ng may paggalang at pagkilala sa aking pagkatao. Salamat, Rodrigo. Kamusta ang kalagayan ng ating mga unang benepisyaryo? Maayos po, ma'am. Ang 10 kababaihan na nailigtas natin mula sa mapang-abusong sitwasyon ay kasalukuyan ng sumasailalim sa livelihood training. Sila po ay labis na nagpapasalamat sa inyo. Sabi po nila, kayo ang naging anghel na naglabas sa kanila mula sa dilim. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang Althea's Haven ay higit pa sa isang foundation. Ito ang aking sagot sa 7 taon ng aking pananahimik. Gusto kong malaman ng bawat babaeng nakakaranas ng pangmaliit at pagtataksil
na mayroon silang kakampi, na ang pagiging martir ay hindi isang tungkulin, kundi isang tanikala na dapat lagutin. Bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok ang isang batang tumatakbo nang may kasamang malakas na tawanan. Si Leah. Nakasuot siya ng isang magandang bestidong kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan. Wala na ang bakas ng lagnat. Wala na ang takot sa kanyang muka. "Mommy, look! I drew a picture of us!" Masayang sigaw ni Leah. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Ang tunog ng kanyang inosenteng tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang palakpak ng mga investor o papuri ng media. Sa pagitan ng aming yakap, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi lamang ang pagbagsak ng mga kaaway, kundi ang kaligayahan ng mga taong mahal mo. Sa kabilang banda, dumating ang ulat tungkol sa pamilya Ferrer. Si Julian ay kasalukuyan ng nahaharap sa 10 taong pagkakakulong dahil sa malawakang pagnanakaw at corporate espionage. Si Doña Elvira naman ay balitang madalas makitang tulala sa gilid ng kalsada, pilit na humihingi ng tulong sa mga dating kakilala na ngayon ay hindi na siya kinikilala. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay unti-unti nang nababawi at napupunta sa mga taong tunay na nangangailangan. Hindi ko naramdaman ang saya sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman ko ay isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang anihan at ang itinanim nilang kasamaan ay nagbunga lamang ng sarili nilang kapahamakan. "Ma'am, bago ko po malimutan," dagdag ni Rodrigo, ang misteryosong lalaki na nagpapadala ng mga puting rosas. "Nag-iwan po siya ng isang card ngayon. Sabi niya, siya ay isang kaibigan ng inyong ama na naging saksi sa inyong tibay ng loob mula sa malayo." Binasa ko ang card. Walang pangalan, tanging isang mensahe. Ang bawat sugat ay nagiging hiyas kapag hinubog ng tamang layunin. "Ipinagmamalaki ka ng iyong ama, Althea." Isang luha ng kagalakan ang dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Hindi ito luhang galing sa sakit. Ito ay luhang galing sa pagkilala na hindi ako kailanman nag-iisa sa aking laban. Tumayo ako at inayos ang aking suot na suit. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na natatakot sa bukas. Ang Althea na dati ay nagtatago sa anino ng kanyang asawa ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang leader, isang ina, at isang babaeng muling isinilang mula sa apoy ng pagsubok. "Rodrigo, handa na ako." Saad ko ng may matatag na tinig. Panahon na para ipakita sa mundo kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng marunong lumaban para sa kanyang dangal. Paglabas ko ng opisina, ang mga empleyado ay yumukod bilang tanda ng paggalang. Hindi dahil sa aking yaman, kundi dahil sa aking prinsipyo. Ang bawat tunog ng aking hakbang sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang huling bagay na kailangan kong gawin. Isang huling pagbisita sa lugar kung saan ang lahat ng aking pait ay nagsimula. Hindi para magmakaawa, hindi para magalit, kundi para tuluyan ng isara ang pinto ng aking nakaraan. Ano kaya ang magiging huling salita ni Julian kapag nakita niya ang babaeng minsan niyang tinawag na basahan, na ngayon ay siya nang may-ari ng kanyang mundo? "Althea, nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan dito. Nagkamali ako. Alam ko yon. Pero ikaw ang asawa ko. Hindi ba? May pinagsamahan tayo. Para kay Leah, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Nakatitig ako kay Julian sa likod ng makapal na salamin ng visitation room sa kulungan. Ang lalaking dati ay tila isang Diyos sa aking paningin. Mapagmataas, makapangyarihan, at laging mabango, ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang suot na kulay dalanda na uniforme
ay tila isang malupit na paalala ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga mata ay lubog na, at ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at manibela lang ang hawak, ngayon ay nanginginig sa desperasyon. Ang tunog ng mabigat na pagpihit ng bakal na kandado sa labas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang huling hatol sa kanyang pagsusumamo. Hindi ako nakaramdam ng galit, hindi rin ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko ay isang malalim at payapang kawalan. Ang Althea na asawa mo ay matagal na nating inilibing, Julian. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Inilibing mo siya noong gabing mas pinahalagahan mo ang leather ng iyong sasakyan kaysa sa hininga ng iyong anak. Inilibing mo siya sa bawat salitang basura at pabigat na binitawan mo sa loob ng 7 taon. Pero mahal kita, Althea. Ngayon ko lang narealisa. Hindi pag-ibig ang nararamdaman mo ngayon, Julian. Ito ay pagsisisi dahil nawala ang lahat sa iyo. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, hindi mapanira. Ang pag-ibig ay marunong rumespeto, hindi marunong mandiri sa mga kamay na nagpapakain sa iyo. Tumayo ako. Ang tunog ng aking upuan na dahan-dahang kumaskas sa semento ay tila pagtatapos ng aming huling pag-uusap. Inilapag ko ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng mesa. Uminom ka, Julian. Iyan na ang huling bagay na maibibigay ko sa iyo bilang tao. Mula sa araw na ito, ang pangalang Ferrer ay isa na lamang malungkot na pahina sa aking kasaysayan. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang paghagulgol at ang paghampas ng kanyang mga palad sa salamin. Ang tunog ng kanyang pagdurusa ay hindi na nakaabot sa aking puso. Paglabas ko ng gusali, ang sikat ng hapon ay sumalubong sa akin. Tila binabasbasan ang aking paglaya. Pagkalipas ng ilang linggo, dinala ko si Lia at ang aking lola, si Doña Constancia, sa isang pribadong dalampasigan sa Batangas. Ang tunog ng mga alon na marahang humahampas sa puting buhangin ay tila isang banayad na himig ng kalikasan. Ang simoy ng hangin ay may lasa ng alat at kalayaan. Nakita ko si Lia na tumatakbo sa gilid ng dagat, hinahabol ang mga maliliit na alon habang tumatawa ng malakas. Ang kanyang saya ay dalisay, walang bahid ng anumang pait. Sa tabi ko, ang aking lola ay nakaupo sa isang rattan chair, pinagmamasdan ng apo sa tuhod ng may ngiti ng kapayapaan. Nagawa mo, Althea, saad ni lola habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi mo lang binawi ang yaman ng ating pamilya, binawi mo ang iyong sarili. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang aking lumang wedding ring. Isang gintong bilog na dati ay sumasagisag sa aking pagkaalipin at sa aking mga luha. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Ang kislap nito sa ilalim ng araw ay tila isang mapait na paalala ng 7 taon ng aking pagiging martir. Inihagis ko ang singsing ng buong lakas patungo sa gitna ng dagat. Pinanood ko ang marahang pagbagsak nito sa tubig. Lumikha ng maliliit na bilog na dahan-dahang naglaho sa malawak na asul na karagatan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tubig ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pasakit. Wala nang tanikala. Wala nang bigat. "Mommy, look! I found a beautiful shell!" Sigaw ni Lia habang patakbong lumalapit sa akin, bit-bit ang isang nagniningning na kabibe. Lumingon ako sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Ang bango ng kanyang buhok na may halong amoy ng dagat ay ang pinakamahalagang kayamanan na hawak ko ngayon. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa paghilom. Hindi ako nanalo dahil bumagsak ang aking mga kaaway. Nanalo ako dahil muli akong natutong magmahal sa aking sarili at mabuhay para sa aking anak ng may dangal. Dahan-dahan akong humarap sa direksyon kung saan tila naroon ang mga taong nakasaksi sa aking paglalakbay. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking mga mata ay nagniningning
sa bagong natagpuang pag-asa. Ako si Althea Roxas. Hindi na ako ang basang-basahan ng kahapon. Ako ang reyna ng aking sariling kapalaran at ito ang aking ganap na muling pagsilang. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng pait at iniiwan ang kintab ng mga aral na natutunan sa gitna ng unos. Ang Makati ay nananatiling maingay at abala, ngunit sa loob ng Roxas Tower may isang uri ng katahimikan na nagmumula sa tagumpay na hindi kailangang isigaw. Sa loob ng isang maliit at siksik na paupahan, sa gilid ng isang maduming estero, isang matandang babae ang dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang banig. Ang amoy ng kanal at basang basura ay pamilyar na sa kanyang mga sentido. Si Doña Elvira, ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga diamante lamang ang hinahawakan, ngayon ay nanginginig habang binibilang ang ilang barya para pambili ng kape at tinapay. Ang tunog ng mga daga na nagtatakbuhan sa ibabaw ng kanyang tagpi-tagping bubong ay tila isang malupit na musika na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi noong siya ay naghahari-harian sa mansyon. Walang bumibisita sa kanya. Ang kanyang mga kumari na dati ay nakapaligid sa kanya ay naglaho na parang bula nang mawala ang kanyang yaman. Ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi na tila isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Sa loob naman ng pambansang bilangguan, si Julian ay nakatayo sa gitna ng courtyard. Pinagmamasdan ang isang maliit na halaman na tumutubo sa pagitan ng mga bitak sa semento. Ang kanyang buhok ay may mga bakas na ng puti at ang kanyang tindig ay hindi na ang mapagmataas na CEO na nakilala ng lahat. Ang katahimikan ng kanyang selda sa gabi ay binabasag lamang ng mga alaala ng boses ni Leah at ang mukha ni Althea noong gabing iniwan niya sila sa ulan. Nalaman niya na si Nerissa ay pinarusahan din ng habambuhay na pagkabilanggo sa ibang bansa dahil sa mas malulubhang krimen. Ang pangarap nilang kapangyarihan ay naging isang malamig na rehas na hinding-hindi na nila mabubuksan. Ngunit sa itaas ng Roxas Tower, ang kapaligiran ay kabaligtaran. Ang amoy ng sariwang jasmine at ang malamig na simoy ng aircon ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang paraiso. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking frame, isang litrato ng pagbubukas ng ika-10 sangay ng Althea's Haven. Higit sa 10,000 kababaihan na ang nabigyan natin ng bagong buhay. Mommy, are you ready? The board is waiting for you. Ang tinig ni Leah ay puno ng sigla. Lumingon ako sa aking anak. 10 taong gulang na siya ngayon. Napakatalino at napakatapang. Suot niya ang isang puting blusa na may burda ng maliit na phoenix sa dibdib, ang simbolo ng aming pundasyon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang lakas ng loob na minsan ay inakala kong wala ako. Handa na ako, anak. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Bago kami lumabas ng silid, napansin ko ang isang maliit na kahon sa aking mesa. Galing ito sa misteryosong kaibigan ng aking ama na hanggang ngayon ay nananatiling tagapagbantay sa anino. Sa loob nito ay may isang lumang relo. Ang relo ng aking ama na akala ko ay nawala na sa aksidente. May kasama itong huling mensahe. Ang oras ay hindi na kalaban, Althea. Ito na ang iyong kakampi. Lumakad kami ni Leah patungo sa boardroom. Ang bawat tunog ng aking mga hakbang sa makintab na sahig ay hindi na tunog ng paghihiganti. Ito ay tunog ng isang babaeng ganap ng magaling. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging mas mabuting tao sa kabila ng lahat. Napatigil ako sa tapat ng malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang mga kalyo sa aking kamay ay naroon pa rin, ngunit hindi ko na ito ikinahihiya. Ang mga ito ay mga hiyas ng aking pagsisikap, mga marka ng aking muling pagsilang. Sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, tandaan ninyo, ang inyong halaga
ay hindi itinatakda ng lalaking nasa tabi ninyo o ng mga taong nagtatangkang hilahin kayo pababa. Ang inyong kapangyarihan ay nasa loob ninyo. Naghihintay lang na magising sa gitna ng inyong pinakamabigat na pagsubok. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa aking sarili. Handa na ako sa susunod na kabanata ng aking buhay. Ako si Althea Montoya Rocas, isang inang nagmahal, isang asawang nagtiis, at isang reynang muling isinilang mula sa abo. At dito nagtatapos ang aking kwento at nagsisimula ang aking walang hanggang bukas.